Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa sumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Pag-usapan natin itong mga palusot, itong mga mandarambong na ito, no? Sa Kongreso naman ngayon ng 30 million donation to Escudero Construction Firm under scrutinize. Pakinggan natin. May we also verify if Mr. Lubiano has already been placed under oath? We confirm that he has taken his oath earlier together with the other contractors, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lubiano? Yes po. Yeah. Kailan pa po kayo naging... Puta, bata pa ito. Bata pa ito. Oh. Pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are familiar with the government Shield joke na ho, nagtatanong mga pre na. contracts that your company has entered into since Yes, the po. time you are president? Yes po. More or less since 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag-government po, yung na mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less around Yes, po. More or 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol? Yes. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon. Yes. Taga doon yata si Chis Escudero, di ba? Sorsogon. Kami, sa Gubat, Sorsogon. Po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po, depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. Yung maingay ho, sa kanila ho yun, hindi sa akin. Depende po sa napapanalunan po. Pero mostly hindi po. Yes, you have some in Albay, is that correct? Yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Pwede ko po i-check sa record nila. But To be exact. a ballpark figure, sabi niyo ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Sure, i-check ko po, Your Honor. But you're sure that Mga na, 53 project. most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as... Yan. Let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. At sino po sila? Tanong kanilang posisyon. Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your
brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron po ba kayong ibang kamag-anak? Wala na po. Sa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, Hindi kaya si Chis Escudero business partner mo sa government? Tata, maganda yung tanong ni Sir Joke, no? In the last election, ha? last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong... Talagang magaling kang magbigay ng donation. Alam nyo, no, bawal yung ano, di ba? Nagbabawal ng COMELEC yung vote buying. Puta, mukhang legal na ngayon yung ano, senator buying sa congressman buying, ha? Bibilin mo ang senador. O, ito, nabili niya. Chis Escudero, puta, mantakin mo. Senate president. Eh, dadami proyekto, di ba? O, makabili ka ng congressman, o, di ba? Ang ng buhay ito. De La Cruz. Tuloy. Lauchang ko. donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you... Kabait na puta na, 30 million. Donate lang. that you have government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Your Honor, Ayun, binulungan ng abogado niya, oh. Binulungan ng abogado niya. Your Honor, ito mga abogado, talagang ano to eh, no? Biglang, Your Honor, Ito yung paliwanag niya. Wala rin naman bearing. Bumulong yung abogado. No? Hindi raw galing sa kumpanya niya, kung hindi sa sarili niyang pera, sa sarili niyang bulsa nang galing, yung 30 milyon. Anong bilang dun? personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun. Galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you. O di, maski basaan, basta ikaw ang nag-abot, maski magaling sa kumpanya. Ikaw naman. Alam niyo talaga itong mga to, tinatangan itong mga Pilipino, no? Si Chis Escudero naman, alam ka naman, hindi po alam ang ibig sabihin nun, na binibili ka para kabigyan ng 30 milyon ng isang kagaya nito. Sinong gagong kaibigan na magbibigay sa'yo ng 30 milyon para sa pagkandidato mo kung wala siyang inaasam na kapalit? Diba? Meron pa isang tanga. Mamaya na isang ganid na palusot. Ito, pinasok na raw ng mga kooperatiba yung garahe nito si Disgrasya. Ito. Pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng contractor na si Sara Diskaya para ihain ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. At para nga sa ibang detalye, live mula sa Pasig, si Mon Gualvez. Mon, ano bang nadatna ng BOC dyan at ilan sa mga pinaghahanap na luxury cars ang nakita nila? Napanood nyo na ho ito. No? Medyo malabo ho itong asa ko. Napakagandang mansyon. Gate pa lang nito, puta. Milyon-milyon na ang halaga. Oo. Ang laki. Garahe. Lintik yung garahe, oh.
Nikki, nagpapatuloy sa ngayon ang paghahain ng search warrant ng Bureau of Customs dito sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pagmamayari nga ng pamilya Diskaya. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs, 12 na mga luxury vehicles yung kanilang hinahanap at binabantayan dito sa pagmamayari nga ng mga Diskaya na... Kaya naman pala hindi ganitong si Sara Diskaya kahapon. 28 lang ang kanyang luxury car. Dati 40, di ba? Yung pala, yung 12, questionable. Tuloy. Inaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, tungkol ho sa may probably hindi raw nabayaran ng tama yung mga taxes whatsoever, barya lang ho yan sa Diskaya. Hindi ho yan papansinin. Babayaran lang yan. Ganun na yun. Pwede naman pala Basta isettle mo lang yung pagkukulang sa BIR whatsoever. Ganun lang pala. Wala namang hindi ka makukulong. Hindi makukumpiskate sa sakyan mo. Basta bayaran mo yung palusot mo. Ganun lang yun. Ano lang kay Curl yun. Kay Diskaya wala. Barya yan. Mating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan. Ang matindi lang dito, yung kahihiyan. Kasi ni-raid yung bahay nila di ba? Kagabi pa raw to, pinapasok, umaga na. Sinaswarat yung kanilang bahay. Yung kahihiyan ng pamilya, gano'n. Kung may kahihiyan pa, wala nang kahihiyan itong mga hayop nito. At saka itong mga pre, itong mga nilalang na to, panahon pa ni Digong. Itong mga walang yan to, itong mga mandarambong na to, panahon pa ni Digong. Sila. Hindi naman ginalaw ni Marcos. Ano ba naman niya? Talagang karma lang God moves in a very mysterious way. Akalain mong bumagyo ng napakalakas. Yun, sumabog. Pero malambot pa rin ang diin. Sa totoo lang, malambot pa rin ang diin. Kaya dapat talaga, mabilis na yung independent yung gumagawa ng task force si BBM, independent, magsisiyasat. Kaya lang, piliin na naman niya yung mga taong pipiliin niya dyan sa pagsisiyasat nito. At saka yun nga, lahatin niya na, hindi lang, bakit mo pa iimbestigahin yung sarili mong administrasyon lang? Samantalang ang laki ng nakawan ng panahon si Satanas, nung Halimaw, di ba? Yun ang tutukan mo sakit ulo to, matagal pa ito. Tuloy. At puntahan personal itong pinaka-compound ng mga pagmamayari nga ng Diskaya. 12 lamang mula sa 28 na nabanggit ng mga Diskaya na pagmamayari nila ang titignan pa lamang ngayon ng Bureau of Customs. Ito ay para nga talaga matutukan na malabanan yung smuggling at masigurong tama yung pagkolekta ng duties and taxes alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ng Bureau of Customs, 2 beses na daw nag-attempt kagabi ang kanilang mga tauhan sa paghahain ng search warrant pero hindi ito natuloy at nagpatupad na lamang ng maximum tolerance kaya pinagpaliban at itinuloy na lamang ngayong umaga. Nakabantay sarado rin dito ang iba't ibang mga tauhan ng Highway Patrol Group ng PNP, ng Philippine National Police, ng... Tangin ng mansion yan, no? Pag ganyan siguro bahay mo, parang ayaw mo nang mamatay. Philippine Coast Guard at syempre ng Customs Police. Nikki. Ang problema, hindi mo naman pwedeng sabihin ayaw mong mamatay. Dahil darating ang panahon na talagang tayo lahat ay mamamatay. Maski pa tayo nakatihaya sa pera. Problema, hindi nga natin pwedeng dalhin na yung pera kung saan man pupunta. Di ba? Pero mga ito, sure ball to. Hindi makakakit sa langit itong mga hayop na to. Maiiwan dito sa impyerno ang kanilang mga kaluluwa. Ano rin bang nagtulak sa customs para inspeksyonin na nga itong mga sasakyan ng mga Diskaya? Tama ba na rehistrado rin itong mga to sa LTO kahit pa iniimbestigahan nga ng BOC? Yun nga, yung sabi natin kanina, Nikki, 12 sa hawak na dokumento ng Bureau of Customs, meron daw na nalaman sila na walang nakuwang verification ng import and... Tangin naman, takay mong gandang mansion ito. Nasa Pasig, ha? Magkano per square meter ng lupa dyan? Ng puta. Sobra pera nito.
Ito yung 12 luxury vehicles na posibleng probable cause na baka hindi nga raw nabayaran ng tama, no, yung mga import duties and taxes. So yung in relation sa mga registrations sa LTO, that we will find out after ng ginagawa pa rin nila ngayon na Garahe lang ho to, putang na ho. Grabe, no? search warrant dito nga sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Nikki. And Mon, ilan ba dun sa mga pinaghahanap nila na 12 ang nakita nila? Sa ngayon, wala pang eksaktong figures na binibigay ang Bureau of Customs dahil talagang hindi pinapayagan ng media sa loob ng compound. Pero nakordonan na yung ibang bahagi ng parking area. So may mga nakita na sila dito na mga possible na out of the 12, no, meron na sila mga nakordonan na mga vehicles or luxury vehicles sa loob. Pero yung eksaktong figures, mamaya alamin natin mula mismo kay Commissioner Ariel Nepomuceno na kararating lamang ngayon dito sa area. Nikki. Mon, sige pang huli na lang, no? Ano bang susunod na hakbang ng BOC? Kanina nabanggit mo na ang in question naman dito ay yung taxes. Kapag ba nabayaran ng mga taxes ay okay na? Siyempre. Kung sakasakaling napatunayan na hindi nga ito dumaan sa tamang proseso at talagang hindi nga ito nakapagbayad ng mga import duties and taxes, may possibility na hatakin ang mga sasakyan na ito dahil paglabag nga yan sa Customs Modernization and Tariff Act. Nikki. Yan ang express report ni Mon Gualvez. Pero pag nagbayad, ayon kanina sa taga Bureau of Customs, pag nabayaran at naayos naman lahat ikayan, wala nang problema. Nabayaran na nga, di ba? Ito, yung may-ari ng Wawaw Construction, Wawaw Builders, GM. Kinainis, hindi pagsagot, Dapat ginawa mo na lang yung construction mo, hindi Wawaw, Mamaw. O tuloy, si Jinggoy na naman to. Wawaw. Mr. Revalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Buksan mo yung mic. Wala po, Your Honor. Pero ka ba, abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017. Tangina, 2017, nag-start. Digong yun. Digong. 2017 daw nag-start. Meron daw siya capital, 9 million. Ito, mga friend, hindi ito ginalaw kung hindi lang siguro nagkapalpak-palpak. At saka masyado nilang ginarapal yung kaganida nila. Putang ina mga to. Hindi nasiyahan hindi pa nasiyahan. Talagang nilamon nila yung gobyerno Pero yun nga, hindi sila lang to. Meron malaking halimaw sa likod nila. Yun yan. At kaya to magkakadiinan to Anyway, itong mga hearing na to mga friend, wala naman rito Kasi nga, wala naman makukulong dyan. Contempt, ganun lang yan. Pag di ka nagsabi, contempt, tapos sasampahan ka sa korte. Doon ka, hindi naman sila pwede magpakulong. Dadaan sa korte lahat, di ba? Gaya to si Sara Duterte, di ba? Hindi naman pwede ba? Basta matatanggal sa... matatanggal. Pag government employees ka. Pero pag mga ganito mga kontratista, blacklist ang labas mo. Ganun ang gulo. Pero yun nga, dapat itong mga hayop na ito, yung pinaanod na sa baha. Tignan mo kung sumagot itong may-ari ng Wawaw. Walang talagang parang walang kamuang-muang, parang napag-utusan lang itong hayop na ito tuloy. Up to now? Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Jinggoy, yan tanong mo naman walang Samantalang yung sa Parmali, 625,000 lang ang kapital Nakakuha ng 12 billion kontrata, di ba? Tapos iniimbestigahan nga nitong si Laldic Gordon
yung Parmali kung anong ginawa, puta na, ayaw huminto si Digong. Oh, di ba si Digong ang nakialam eh, nag-iimbestiga sa korupsyon eh. Tapos sasabihin mo, Bongo, ayaw ninyo ng korupsyon. Hindi ka, gunggong ka rin eh. Korupsyon na napakalaki sa Parmali. Oh, wala ako talaga mga pre. Tuloy. Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. At lagyan. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba? Mr. Chair, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Self-incrimination, Your Honor. Against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa iyo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Mamaya na yan. Puro ano lang yan. Pwede na halos ano to eh. I-contempt na to kasi wala namang sinabing ano itong gagawin to. Puro ay imbok. Niloloko lang sila halos eh, di ba? Ito, merong ano to. Ito yung Alcantara na district engineer. Ito yung sinasabing ano eh. Nag-grill ito eh. Ito pinakamalaking ano, Garapalo ang palusot nito. Oo. Inaamin yan tanga siya eh. Pero no itong ano, 109,414 views. Kanina lang ito eh. Pakinggan natin ha. Ang galing ng pagkakatanong ni ano eh, Congressman Chua eh. Mr. Alcantara, are you an engineer by profession? Yes, Your Honor. Thank you. Taga saan po kayo, Mr. Alcantara? I'm from Bulacan po. Saan po sa Wala, Bulacan? Mr. Chair. Saan po sa Bulacan? I'm from Bukawi, Bulacan po. Bukawi po. Pwede ko po bang malaman kung kailan at kung saan po kayo nagtapos ng inyong engineering course? Graduated from University of Santo Tomas po. UST. Yes po, Your Honor. So kayo po, kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa DPWH? 1994 po, Your Honor. 1994. So, ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was Baka tuwid dumaan tong engineer nito sa ibaba, no? Casual daw siya dati. Hanggang ngayon naging district engineer na siya, no? casual employee at that time. So at present po, ano po ang inyong position ngayon? Before po ako ma-relieve, I was appointed as OIC, Assistant Regional Director sa Region 4A po. ARD, Assistant Regional Director po. Sa region? Puta, na-appoint pa. Puta na, no? Bago siya na-relieve, no? Nung nagkasabugan na. 4A po. 4A. Pero bago po ito, ano po yung naging posisyon po ninyo? I was a former District Engineer Bulacan First, DEO. First District? Yes po, Your Honor. So sako po rin yung Baliwag at saka yung Palumpit? Yes, Your Honor. So bago, bilang District Engineer, ano po yung inyong scope of work? Ang scope of work po ay to manage and implement the projects po. Manage po. More on management, sir. So, kasama po ba dito yung pagpaplano? Yes, sir. But there's
sections involved in the planning po. Okay, so hanggang sa pagre-release po ng pondo, tama po ba? Up to the payment, yes, Your Honor. Up to the payment. Yes, Your Honor. Okay, thank you po. So nasa kapangyarihan po ninyo yung pagpaplano, pagbabudget, tsaka pagbabayad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, thank you po. So, Mr. Chair, pwede ko po bang ipakita dito yung, ito po, yung... Itong Alcantara na ito, magtuturo ito. Magtuturo ito. Department Order number 42, kung saan nakalagay po dito yung trabaho po ng District Engineer. Ayan po, nakalagay po dito na the District Engineer of the following District Engineering Office are authorized to approve plans, POW, and ano ba yung POW? Program of Works, Your Honor. Program of Works and ABC. Ano po yung ABC? Approved budget for the contract. Ano ba? Approved budget for the contract. Approved Budget. Approved budget of the contract, as well as procure and implement project costing 100 million pesos. Now, ito pong 100 million pesos, di po ba tinaas na po ito? Yes, Your Honor. So magkakano na po ang threshold na hawak po ninyo? 150 million po. So 150. So meaning to say, lahat ng project na worth 150 million pababa, kayo po ang nagre-release ng pondo. Tama po ba yun? Hindi po kami ang nagre-release, Your Honor. I mean, nagbabayad po sa project kami po. Kayo po yung nagbabayad. Tama po. Alright, sige, tama po. Okay, so, siyempre po, habang ito pong project ay ginagawa, kasama po sa trabaho ninyo, ang inspeksyonin yung nasabing proyekto. Tama po ba? Your Honor, somehow, nag-inspect po ako ng project. Somehow? Ganito po, if I may allow to explain, yes, Your Honor. Tinatanong lang kung sa trabaho mo dapat i-inspection mo. Siyempre, dapat i-inspection mo. Dami milyon yung pipirmahan mo. Ang kalasi katangahan naman yan. Ipaliwanag po sa amin. Meron po kasing project in charge. Meron po tayong project engineer in charge of the implementation of the project. And meron po tayong section implementing the projects. They are the sections implementing all the projects, Your Honor. Pero lahat ng project dapat tinitingnan mo rin kahit paano. Tama yes, po ba? Your Honor. Okay, thank you. So, sa dulo, siyempre, bago tayo magbitaw ng bayad or payment, siyempre, meron po dyan tinatawag na final inspection. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, ginagawa mo rin po ba itong final inspection bago ka magbayad? There is a team that's assigned to be the inspectorate team. Tinatanong ka lang kung ginagawa mo mag-inspeksyon. Palusot na siya, di ba? Palusot na yung ganid. They are the one who will inspect the project po, composed of the different section chiefs, and as head of the inspectorate team is the assistant district engineer, Your Honor. Okay, engineer, nagtuturo na, di ba, mga boss? Tuloy mo. Pakikita po ko sa inyo, Department Order number 99. Ito po, dito po nakalagay po dito, the certificate of completion shall be issued by the District of Engineer in the case of project implemented by the District Office. So, sino po nag-i-issue ng certificate of completion? Kayo po? Yes, Your Honor. Okay, so bakit po kayo mag-i-issue ng certificate of completion kung hindi po ninyo in-inspection ito na ito pong project na to ay tapos na? Your Honor, it is the attachment of the certificate of completion is based on the certificate of final inspection conducted by the team. So, ang ibig po ninyo sabihin, nagbe-base lang kayo ng pag-i-issue nyo ng certificate of completion base sa attachment at hindi po base sa inspection na ginawa po ninyo. Yes, Your Honor, because I presume... So, lahat po ganun na ginawa ninyo? Kahit na isa, wala po kayong tinignan? Meron naman, Your Honor. Meron naman? Yes, Your Honor. Meron pala eh. Ba't isa lang tinignan mo? Tanga.
Dapat ikaw talaga mag-i-inspeksyon yan dahil ikaw nga pipirma sa huli na para makapaningil na kung meron nga. Matindi ho pagkakabanat dito ni Congressman Chua. Oo. Pinakita sa kanya yung mga ghost project na pinirmahan niya para makasingil. Oo, na inspeksyon ni PBBM. Ito, sa Bulacan, itong halimaw na to. Sugarol pala ito. Oo. So is it safe to say na siyempre, dahil tinitignan ninyo yan, pag nakita ninyong kumpleto, i-release niyo yung certificate of completion. Pag may nakita naman po kayong defect, hindi muna ninyo i-release yung certificate of completion at patatawag ninyo yung contractor para remedyohan to at ayusin. Tama po ba? Opo. Your Honor, the process po I just want to explain po, Your Honor. Meron po kaming team na nagva-validate doon po sa mga defects po na bago po inspeksyonin ng final inspection team, sila muna po ang magbabalidate po ng mga defects if ever meron po. So hindi po ninyo Pag tanga yung nagtanong dito, lulusot itong gago na to eh. Kaso hindi naman tanga si Atty. Chua eh. At saka yung sagot niya talagang maski na hindi ka abogado, hindi lulusot eh. Oo. Taki mo, pipirma ka, hindi mo nakita yung itsura ng project, maasa ka lang doon sa mga tauhan mo na 100 milyon ang pinag-uusapan, 150 million pababa. Tangin ang kagago nito. Nagagalit si City Adeli niya na AFK. Tuloy. tingnan lahat. Hindi, Your Honor, hindi po. So basta issue lang kayo, naniniwala kayo dun sa papel na binigay sa inyo na kompleto, kaya mag-i-issue na lang kayo. Yes, Your Honor, there is a presumed regularity of the documents presented to me, Your Honor. Sige, pabibigyan po kita dyan. Sa mga tuwid, tanga. Merong district engineer na tanga. Di ba? Oh, di ba? Or other way around, gusto niya lang iligtas yung sarili niya. Kaya ganito ang mga sagot niya. Pero hindi ho yan lulusot. Kaya na dapat ito mga friend hindi na ho dito eh. Pero anyway, kaya sila siguro naggaganyan-ganyan dyan, no? Para mahuli yung big fish. Oo, may mas malaki pa dyan eh. Oo, na mostly yan nga yung mga politiko, no? Na kasapakat nitong mga hayop na to. Oo. At yun nga, si Joel Islord, hindi niya raw kilala to. Daming lumabas na retrato na kaut-utan dila niya to. Oo, di ba? Pabuenas ka lahat ni bago tayo mag-collab. Tama na, baka mamaya magalit si Friend Jane. Kanya-kanyang palusot ng mga boss. Kaya lang yung mga palusot nila hindi lulusot eh. Oo. Sa mga kongresista hindi lulusot. Baka sa senador mga lumusot na. Gaya diba? Magkulab na tayo. Bahala na Diyos sa inyo, mga hayop kayo. Francis Silva Silvano Garachikoka. Hirap ng panahon ito, Francis na lang. Panahon na managot sila. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Yung Senate hearing kanina, nasusuka ko pag yung mga senador na alam nating kurap nang nagsasalita, buhaya versus buhaya ang senaryo. Totoo, Jab Alvaro, kakapal na mukha, no? Joel Molina, shout out.
Kaya naghihirap ang karamihan sa Pilipino dahil sa katangahan ng mga butante na mangmang. Mas gusto pa sa mga politikong magnanakaw. Kaya kung naghihirap kayo, huwag kayong magreklamo. Problema, Joel, nadadamay yung mga hindi naman dapat madamay, no? Ha? Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang gabi sa'yo at sa mga ka-warriors. Karox, diyan mo mahalata ang taong malaki ang kinalaman sa nakawan. Hindi pa iniimbestigahan, siya panay na ang depensa. Totoo, malasinungaling pinagsasabi niyan. Saka pag binabasa ang sinasabi, hindi galing sa isip at kalooban. Totoo yan. Hindi galing sa isip at kalooban niya yan. May gumawa ng speech niya. Lokohin mo, Bongo, yung mga kapwa mo tanga. God bless sa'yo, Sir Rox. Mabuhay ka lagi. Eddie Luna, Brisbane. Erlinda Aquino. Kuya, si Bongo, kaya number 1 siya sa senatorial lineup kasi ginamit niya ang Malasakit Center. Ang dami naman tanga at bobo na niwala naman sa kanya na pera niya ang ginagastos sa Malasakit Center. Yun nga ang problema, Erlinda Aquino. Wala kang gamot sa tanga. Yung bobo, baka magkaisip. Yung tanga, wala na talaga yan. Patuka mo man sa Asian, tanga pa rin yan. Vincent Ray, shout out. Sayang ang panahon sa panonood sa hearing na yan. Mga sinungaling, lagi na lang resign ang sinasabi. Walang kwenta ang hearing na yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na at buwan ang kasinungalingan ni Babalu. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga warriors. Second hearing na wala pa ding nasasabing padrino. Bakit sila namamayagpag at nagkamal ng bilyones? Galing naman nung nagtanong na ang sabi acquitted sa plunder. Kakapagod mag-expect sa wala naman. Pilipinas, naming mahal, daming mandarambong. Totoo, do? Kaya talaga dapat tao gumalaw na. Kasi pag hindi talaga gumalaw, nakakaw yan. Eddie Luna ulit, Karox. Sino bang maniniwala sa mga sinasabi ng mga mag-asawang yan sa isang daan na sinabi nila? Baka isa lang ang tama. Baka pa yun, ha? Di pa sigurado. Ang masasabi ko lang dito kay Mrs. Diskaya, kung tindera ka lang ng mga kakanin, sigurado ang kinita mo doon. Maniwala ako na galing pinagpaguran mo. Kung tindera ka lang ng bibingka, araw at gabi, puntahan kita at bibili ako. Basta masarap ang bibingka mo. Isama ko din si ka-warrior. Palagi ko, Karox. Sama ka, ha? Mabuhay ka lang. Lana, bilasahan na yata, Kalat ni Baya, shout out, ha? Eddie Luna ulit, Naku, napakarami pala nilang naging project. Halos buong Pilipinas. Kaya lang, puro palpak. At pondo lang ang naayos na ayos. Ikaw na babae ka, huwag kang magsinungaling. At sa nasa bingit ka na ng kulungan, sayang di na ako makakabili sa'yo ng bibingka pag nasa kulungan ka na. Salamat, Karox. Eddie Luna, Brisbane. Ay, nako. Si Pista Bunao, shout out. Hindi din po, kuya, sa mga mahal po sa buhay at mga kawaryos. Ano ba yan? Napaka-defensive mo ba? Aasahan natin na kanila paano kaya mapapanagot ng gobyerno ang mga taong ito, Mr. PBBM? Kailangan tibayan mo po ang dibdib mo sa mga taong ito. At ingat po dyan, Mr. President. Hangad ko po, lagi kang sa kaligtasan mo po. Yun. Talagang dapat mag-ingat ito. Pag na-sharp shooter to, todas to. Baka madapa pa yung Korte Suprema sa pagdeklara kay Sara Duterte, presidente, na leche na. Eddie Luna ulit, Karox. Hindi kaya hanggang tanungan lang yan? May mararating kaya ang investigasyon na yan? Napanood ko na to, Eddie Luna. Oo. Ha? Parang yung investigasyon lang kay Sara Duterte ito, Ha? Pero sana hindi, no? Sa dami ng pera itong mga hayop na to, mga demonyon to, kayang kumuha nito ng isang damukal na abogado. At siguradong, tapos na eleksyon sa 2028,
Wala pang napapatunayan. Ha? Ang inang yan. Tuloy natin. Sila nag-uusap at pag nagkasundo na, wala na. Yung maliliit ang makukulong, baka yan ang kinakalabasan. Ang makukulong ay ang mga trabahador. Nakakatawag laro sa Senado. Yun nga. Di Luna ulit, Karox, kitang-kita natin na walang kawala ang pera na sinasalok nila mula sa gobyerno at taong bayan. Ang talagang nakakaawa, isipin mo, ang maliit na Pilipino araw-gabi kumakayod ng trabaho, pumapasok sa trabaho kahit lumulusong sa baha sa konting kinikita. Laging kahati sa gobyerno. Ang kawawang Pilipino para laging may bayad sa buwis. Pero sa likod nito, sinasalok lang ng mga magnanakaw. Hindi ka ba ma-high blood niyan? Yun nga eh. Ay, sumagot si 3JCO po. Kaya nga, wag nang ibenta ang boto sa 2028, bumoto ng tama at wag nang magpadala sa mga pasayaw-sayaw o pakanta-kanta kung walang boboto sa kanila, walang kurap. Akalain mong iboto si Marcoleta at Bato. Diyan na lang makikita mo na gaano ayaw mong sabihin itong words na ito. Kaya spell ko na lang, bobo mga botante, lalong-lalo na ang INC. Huwag mo na ni INC at 3J Shop ka. Bayad yun. Oo. Para ibigay ni INC yung kanyang kawan ng mga naloko niya. Naloko. Napaniwala niya na siya basta kayo miyembro, kayo maliligtas sa dagat-dagatang apoy. Ino nyo. Eto na impyerno. At yan namumuno sa inyo. Hindi ako naniniwalang sa maliligtas siya sa dagat-dagatang apoy. Di Luna ulit Dapat sa mga ganyan, pag napatunayan na nagnakaw, bitayin, itali ang ulo tapos ipakaladkad sa sasakyan. Siguro Karox kaya walang kakaba-kaba si Disgrasya. Kasi iniisip niya, madali lang yan. Tig-1 bilyon lang yan. Tiklop na mga sa tanungan. Bilyon? Baka, ay nako. Ramores Gache. Shout out. Sana maging Superman ako para ako na ang magbitay sa mga magnanakaw sa gobyerno. Gising Pilipinas. Welcome to the club. Ramores Gache. Subista Bunao. Kung gusto nyong yumaman gaya ng mga Diskaya, sali tayo sa flood control project para magkaroon ng luxury car at mamahalin ng isang kainan na singhalaga ng maayos na bahay, Bato. Maayos na ng bahay na bato. Sa langit, bato-bato sa langit, matamaan ay pangit, sabi ni Chupista. David Allen Mendoza, shout out, sumagot Ang hindi ko naisip ng mga tiwaling kontratista na yan ay kung anong muka ang ihaharap nila sa ating Panginoon Diyos sa kanilang pagharap. Sana po ay maisip nila yun. Naku David, hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Oo, yung mga hype na yan, hindi naniniwala sa Diyos yan. 101% ako dyan. Kasi daw siya not still, di ba? DJ Shop sumagot, ang kapal ng babaeng pinagmalaki pa na ang bill nila sa isang restaurant is 700,000 pesos SSS. Isang kainan lang yun. Nagpahulaan pa ang mga babaeng ito kung magkanong nakain nila halaga. Akala daw nila ay mga 300,000 pesos lang daw. Nilalang lang 300,000. Kala mo naman pera nila pinambabayad kasama ang pera ko. Pinambayad nila dahil nagbabayad ako ng tax dyan. Diba? Makakapal nga mukha niya. Bukas na pag-usapan natin yung mga hayop na yan, yung mga babae na yan. Ted, shout out Ted. Tang mo bong gago. Galit si Ted. Hindi ka na nga naman tinatanong todo depensa mo.
binabasa mo pa, dapat sa'yo, tanggalin sa Senado, may gago bang number 1? Gago nga yung mga botante. Ganyan. Naniniwalang siya si malakupit, ay malakupit, malasakit. Di Luna ulit, alam mo ba, napag-alaman ko na, ito palang mga anak ng mga nakaw, ng mga nagnakaw ng pondo ng flood project, pwede din palang makasuhan kasi yung mga ginagastos nila galing sa magulang nila na ninakaw sa gobyerno. Lalo pa yung mga sasakyan na ginagamit nila papunta sa school o asan man, galing din sa nakaw ng magulang nila. Kaya para sa akin, sana nga ay kung may mangyaring yun. Kaso lang, pag milyon-milyon at bilyon-bilyon ang ninakaw, kayang patahimikin ang magbubuyo sa kulungan. Salamat, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Karox, totoo kaya yung kumain lang ng restaurant itong mga kakaanak ng magnakaw, ibinayaran 750,000 pesos. Naghulaan pa daw. Totoo yun. Oo. Si David tumagot, taong bayan nga po ang gumagastos sa luho ng mga nepo babies, ha? David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Kung gisahin ni Jinggoy itong si Diskaya, ay ganun-ganun na lang. Nakalimutan na ba ni Jinggoy yung scam nila ni Janet Lim Lapoles? Kung ako kay Dismaya, ang sasagot ko kay Jinggoy, idol ko po kayo, kaya napagaya lang po ako sa inyo ni Bong Revilla. DJ Shop, sumagot na naman. Kaya nga bumabawi siya Ginagawa niya yung ginawa sa kanya kasi classmate sila ni Dismaya Diskaya. Ano na. Miguel Edwin, shout out my friend Mike. Ulit. Pag sumagot si Sara, parang go whopping. Siguro siya si Sara Go Diskaya. DJ Shop na naman. Alam mo, nagre-rehearsal ang mga yan para di mahalata. Kailangan kalmado sila. Yung mga senador naman, idinidiin ang mga kontraktor kaysa sa makulong ang mga senador na congressmen. Natural, kailangan may managot. But ang mananagot ang mga district engineers. Diba? Tinuturo ng district engineer yung assistant daw niya. Diba? Kita mo po. Ulit. Sa Luzon, ang mga yabang daw na tao, sabi ng karamihan, ay mga taga Pampanga at Cavite. Sa Bicol naman, karamihan ng mayayabang ay mula sa Albay, tulad ni Escudero at Saldico Rakot. Ang totoo, mga Bicolano ay mababait na tao. Sa Pampanga naman, masasarap magluto. At sa Cavite, sikat, sinardong putik. Elizabeth Iscario. Good evening, Xerox. Grabe ang papel ng mga senador na yan. Wow! Akala mo matitino. At ito namang si Bongo, nagmamalinis pa. At bakit siya nagsasalita ng para unahan ang investigasyon sa Senado na yan tungkol sa flood control na dinambong ng mga kasabot dyan, lalo na ang mga politiko pa ang may pakanaan dyan. Totoo. Mga dami lang yan. Sila Diskaya na yan. Mga dami lang yan. Putang na. Wala yan. Nagyabang kasi gaga Nagpakita ng kayamanan na nanakaw na. Sana sumimple ka na lang. Tanga-tanga, ginaya mo si Digong. Pakain-kain ka lang sa Jollibee. Gago ka talaga, bobo. Kaya napala mo ngayon, loko-loko. Pero kaya mo yan, dahil kwarta. Elizabeth Iscario. Ito naman si Sara Diskaya. Wow, ang daming palusot. Booking na booking naman na nakinabang sila dyan. At biglang naging bilyonaryo. Saan galing? Mga unggoy lang ang maniniwala sa kanila at taga-mental. Totoo yan, Elizabeth. Limbrado Ludovico. Good morning, Karox and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Hoy, kayong bonggago, go. Isa ka ring inutil na sinatong. Ulul, lokohin mo yung taga Davao. Pwe, nangit ulo ng Limbrado. Kat 5254, shoutout. Tyrox. Si Bongo, may pagka Joel Villanueva din ang estilo. Inunang mag-ako-ako imbis
na magtanong sa investigasyon. Halata ka naman, bunggago, tangina mo. 3J po, mas masahol pa yan kay Villanueva. Totoo. Tangina, haba ng dinaldal ng putang ina, wala namang laman. Gago. Nagmamalinis ka pa, hayop ka. Oy, sabi ni Kawalde Carbonell, dapat pa-imbestigahan yung citizenship niyang gago na yan eh. In-check daw yan eh. Oh. Kasi sabi niya, di ba, 24, halos ang nagpalaki na yata dyan sa hayop na yan, si Digong eh. Oh. 24 anyos pa lang daw siya, nagtatrabaho na siya kay Digong. Oh, paano ka basta dumikit ka sa halimaw, dumikit ka kay Digong, talagang bilyonaryo ka. Kaya nga dapat, etong administration nito Bongbong, total, nagla-lifestyle check na rin lang kayo. I-lifestyle check nyo lahat yan, mga nakadikit kay Halimaw, kay Digong. Oh. Ganun. Wala. Lahat yan, bilyonaryo. Hindi sa Petiscari nito. Nakakagigil talaga ang mga magnanakaw nito. Grabe ang pamahiin. Puro pampaswerte ang nasa paligid. Tatalab kaya ang swerte. Ang swerte na yan sa kanila, lalo na. At ginigisa na sila ngayon sa Senado. Wow ha. Siyam na kumpanya ang pag-aari ng mga taong ito. Puro construction. At sila ang number 1 sa kontrata sa DPWH. Ginagawa nila yung ganyang karaming kumpanya para mahakot nila ang lahat ng kontrata. Garapal ang mga yan. Wow ha. Kaya pala instant bilyonaryo. Basta dumikit ka sa halimaw. Diba? Hindi lang nauto ni Satanas si Panginoong Jesus eh. Ba, sambahin mo ko. Lahat ng nakikita mo ay magiging iyo. Maayos ka dyan, sabi ni Jesus. Tandaan niyo yun? Oo. Elizabeth Iscari ulit to. Dapat sa pamilya Diskaya nito, kasuhan at ikulong sa mga ito. Kung pwede, firing squad sila para di pa marisan. Dapat. Bernadette Herrera, shoutout. Sinungaling hayop ka. Sino maniniwala sa'yo? Mga alagad lang ng puo ninyo. Totoo. Elizabeth Iscari ulit to. Si Rox, ano ba pinagsasabihin si Bongo? Guilty ba siya? Kitang-kita na involved ang pamilya niya. Di ba si Rox? Nagpayaman din ang mga ito at naging number 1 pang senador. Dahil sa buntot ito ni Digong, na amo niya sa pambansang alalay ni Digong. Parang ang anino yung gago na yan, taga-salo ni Digong yan eh. Tapos hindi mo pinupuntahan si Digong ngayon sa dahig, ulul. Kelly Jaser, habang nag-i-speech si Bongo, naduduwal siguro si Senador si Senador Rizal Tiberos. Diyos nating mahabagin. Saan ba napunta ang mga kahihiyan nitong mga to? Grabe, ano ka, Rox? Nakakalula ang mga kayamanan nila, di ba? Nakakasuka po eh. Isa lang yan sa angkan ng Duterte. Believe na believe si Julius Babaw. Kala ko matalino si Julius. Bakit nabobola ng isang constructor? Ikaw naman, Shirley. The price is right eh. Hindi ako naniwala si Julius Babaw sa istorya niya si Disgasya. Maski siguro yun na Sanchez, hindi ako naniniwala. Hindi sila ganun katanga. Pero ayon nga kay mukhang nagkabayaran ng malaki. Para ma-interview nila itong si Disgrasya. Friend Sherby Sapela, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out mga boss. Ay, nako. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Tia Deli. Pong basyang Team Tia Deli po, bumabalandra at bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rock, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, Sir Rock, siyempre po, sadya pong kahanga-hanga ang tibay po ng dibdib ng mga akusado sa kapal po ng mga pagmumuka sa pagsisinungaling pero at the same time, nangangatog po ang mga lubot at sa takot na bisto pa more. Naku mano ang tigil-tigilan nyo kami. Niyang mga drama niyong bulok. Huli ka na, Balbon. Totoo. Tapusin nyo na ang paghihirap ng taong bayan. Wala na kayong lusot sa mga buwakang pesting lubot nyo. Ayan ang mga napala ninyong mga buhaya kayo. Kala nyo naman, kasi araw-araw, puro na lang sa inyo, mga buwisit kayo. Kala mo, mga inosente, Xerox, totoo. Ang babait at ang gagalang sumagot.
Sa totoo lang po, Sir Rox, talagang tibay po ng pagmumukha niya itong si Sara Dismaya. Kung ipagkalandakan mo yung mga kabangan mo, ipangalandakan mo yung mga kabangan mo, inam. So, mabuti sa'yo. Nakarma ka na, malupit sa sobrang kaswapangan mo at tatakawan mo sa salapi. Kaya ngayon, dapat talaga magdusa kayong lahat na puro pusakal at magnanakaw, mga walang hiya at walang takot sa Diyos, walang puso para sa mga kinakawawa ninyong aping-api nating mga kababayan. Kaya mga leche kayo, dapat sa inyo ibitayin kayong lahat. Totoo. Mga buwisit kayo, mga leche, kinam. Hatol ko po, Sir Rox. Kung ako po ang tatanungin, magmula po sa ugat hanggang sa pinakadulo po ng na kasukasukang anomalya na to, dapat po sila lahat panagutin. Totoo. Makulong po ang dapat makulong para maniwala po tayong seryoso po talaga ang walang kamatayang buro. Walang kamatayang puro na lang, hearing. Parang mga sasabog palagi sa init ng galit, pero ang ending, palagi lang pong nganga at malupit na. Maalaala mo kaya ang napala po natin. Ewan ko nga sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit, mga leche. Ulti din. Shout out, Pastor Diolago, my friend. Nandito si Pinoy Abroad. Sabi niya, sana gayahin ng Pilipinas ang ibang bansa na gumagawa ng museum para sa mga kurap o magnanakaw ng pera ng bayan at gaya sa pinakita ng Diskaya sa loob ng bahay nila. Lahat yan ay pang museum kasama yung sasakyan. Pati rin yung video ng Nepo Baby kung paano nila nilulustay ang pera dahil hindi sa kanila, pati na rin yung mga Parmali scam kung paano nila inirecycle ang gamit na COVID. Lahat ng speeches ng promises ng mga politikos kasi sa nangyayari ngayon ay part ng history natin kung bakit mabagal ang pag-unlad ng bansa. Totoo yan. Kung bakit maraming mahihirap sa Pilipinas, paraan ito para hindi makakalimutan ng taong bayan. Mas magandang nakikita ng tao kaysa nagbabasa sila. Kasaysayan kung gaano kabulok ang mga politiko at katangang butante. Totoo yan. Pinoy Abroad. Ted, sabi ni Ted, nagkakagulo na ngayon tungkol sa mga sinungaling na kontraktor sa flood control at ibang mga sinungaling na senador at kongresista. Yun nga Dumadagdag pa itong isang napakasinungaling na John Vic Rimulya. Pinigilan daw ni General Torre ang pagpirma sa 8 billion pesos para bibiling baril. Mabuti daw at hindi natuloy dahil meron daw katiwalaan dito. Demon talaga ang hayop na ito. Ikaw ang katiwalian, dapat ikaw ang sinisipa sa pwesto, hindi si General Torre. Totoo. May mag-isang oras tayo mga boss. Romeo Calusa, Karox, gandang gabi. Unahin ko nito si Bongo. Hoy, Mr. Bongo. Wala sa papel ang iyang kalokohan mo. Dapat sa puso. Kung totoo yan sinasabi mo, buwisit ka. Tanga nga po, magsisinungaling lang, hindi talaga kaya Talagang babasahin ng gago Ewan ko ano natapos itong puta yan to. Bagay wala ta rin daw, hindi ako natapos, pero puta, hindi, sobra kapal ng mukha nito, Bongo. Kaso, puta, talagang sobra tanga naman ng tao. Romeo Calusa. At ikaw naman ba to? Okay sana yung tanong mo. May konting diin, kaso, may napuna ako sa'yo. Nung banggitin ni Diskaya 2016, na sumali siya sa flood control project, hindi mo naisip panahon ng digong. Si Mark Villar yan, taong yan, ay walang follow-up question. Aba, bato, mukhang todo takip ka sa amo mo Patunay lang na limit ang question mo. Totoo. Pero nung iniimbestiga niya yung putang ng isang abnormal na reincarnation daw siya ng Santo Niño. Oo, yung kalimutan ko yun Nag-imbestiga si Bato ron, galing. Putang ina, pagdating kay Bato, kay
Kikibulog, ayaw mag-imbestiga yung gago. Romeo ulit, oh. At itong Mark Villar, super tahimik ka. Walang privilege speech. Sekretary ka ng DPWH, parang walang alam. Paano tulay si Isabela? Yun, baksak pa rin yata. Paluin kita sa ulo eh. Galit si Romeo. Romeo ulit. Ito naman si Dismaya, siya mang kumpanya. Para mong sinabi na kung sa babae walang tapon, lahat kain. Bidding walang kawala, lahat pasok sa kumpanya mo. Ayos ka, matalino ka, kaso medyo sablay, ha? Totoo yan, ha? Ang oras na, mga friend. Romeo Calusa ulit. Isa pang comment, Jinggoy, bakit mo inuuna yung year 22 at 24 up to present? Parang may mali. Di ba dapat year 2016, panahon ni Diggs at Villar ang dapat mong tignan? Aba, Jinggoy, parang gusto mong umiwas sa panahon ni Diggs. Gaya ng sabi ni Diskaya, nag-umpisa siya 2016 sa DPWH. Aba, Jinggoy, umayos ka, animal ka. Tama ba ako, Karox? Oo naman. Ha? Ted ulit, oh. Nakakatawang nakakainis, Karoke, nung nagpa-interview si Diskaya kila Julius Babaw at Coria Sanchez. Ang kotse nila ay 100 at 4 na po doon ay mga mahaling kotse. Kung di ako nagkakamali, pagdating sa Senado, sabi ni Diskaya ay ang mamahaling kotse niya ay 28, ngunit nang mag-imbestiga ang Bureau of Customs, ang nakita nila ay dalawa na lamang. May kinalaman kaya dito ang custom o tinatago lang nila abangan? Hindi. 12 raw yung questionable. Marilo Pabianak, shoutout, oh. Nabugnot si Rapi Tulfo kasi di siya pinabuelo sa pagtatanong. May sumpong tuloy. Ito kasi si Marco Beta. Haba ng speech ni Bongo na nakakaantok naman. Pabida effect palagi. Bait-baitan. Kunuhay. Naku. Jose Lito mabait. Shout out. Mark Carsa. Shout out. Anong aasahan ninyo kay Bongo? Isang anay ng lipunan. Totoo yan. Reynaldo Gonzalez. Shout out. Parang sirang plaka lang si Bongo. Kahit saan investigasyon, ala namang naitutulong ang bawat investigasyon sa nangyayari sa Senado, puro pagtatakip sa sarili. Totoo yan. Ben Torres, shout out. Ha? Hindi naman kailangan siya ang lapitan, baka ang kapatid niya ang rumerekta kay Digong. Totoo. Kailangan si Bongo, lahat ng tanga, putang ng to. Makapamura ka pa lang yun. DJ Siopo. Oy, Sir Rox, masyado mga atang ini-spoil si Kalatni. Para yung pakita mo ng video ng mga sexy. Sige guys, susunod mo kita kay Cecil. Yan, meron na naman nga eh. DJ Siopo rito. Oy, Sir Rox, ang mga Diskaya, ang mga palakang lason ng bayan, kung ano-ano pang mga paek-ek nila, kesyo, ang palaka ay money catcher, ang Buddha ay swerte, pati isda. Swerte talaga sila nang PWPH sila. Sino bang namang hindi sa swerte kapag ka ng bilyon-bilyon pondo? Totoo. DPWH 3J show pala ito. Eto, Sir Rox, aminado naman si Kimo na aso siya ni Gonzi. Matagal na, ano daw ang magagawa natin? Hinamon pa tayo ni Kimo. May magagawa po ba tayo sa 2028 dahil pwede natin siyang wag iboto? Siguro naman yung mga Pilipinong nagpapabayad ng boto, alam na nila si Kimo hindi senador ng bayan, kaya wag nang iboto. Anyway, kahit di na siya maging senador next time, dami ring nakulimbat yan, di ba? Huwag niyong sabihin malinis yan. Naku, putang ara. Alam mo to si Digong, no? DJ Shop ka. Pag meron kang gaya ni Robin, mga artista, maraming babae, di ba? Hindi kaya naaambunan to ng babae, no?
Si Willie Revilla marami ring chipay. Hindi kaya nasusuplayan to, no? John Dimango, shout out, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Tagal na natin din nag-usap, friend. PJ Show po dito. Hello, Sir Rox. Ay, di ko na pinanood yung Senate hearing, pero updated naman ako sa nangyayari. Bakit si Bongo, inabot ng 11 minutes? More than ata sa kanyang confession. Sabi ni Marcoleta, Marcobeta, tig 5 minutes lang daw at tig 2 tanong lang daw. Nasermonan tuloy siya ni Tulfo. Totoo. Silva, shoutout. Huwag na kayong maniwala sa mga investigasyon ng Senado. Show up lang yan. Magnanakaw lahat yan. Alam namin yan. Josel, shoutout. Basta Sara, kahit walang AIDS, maraming anomalya. Kawawang Pinas. Mary Lebron, shoutout. Romeo Calusa ulit. Yung 10 Commandments, may nadagdag. 11 na ngayon, Karo. Sabihin ko ito bukas kung ano ang pang 11. Di ko alam yun. Alin? Ano pang 11? Pag nahuli ka ng asawa, wag kang aamin. Romeo Calusa. At itong Wow Company, nakayuko pag tinatanong, ayaw tumingin kay Joel Villanueva. Nag-i-invoke pa, parang tinatakot pansinin nyo, Karo. Nakita ko namin, at ito pang napansin ko rin. Biglang lumabas si Money is Lord. Tang inang mga yan, nung kakapal ng mukha niya. Romeo ulit. At kay Jinggoy naman, konting diin ang mga tanong para mapil ko. At least medyo absuelto ka sa akin. Konting tumbok sa mga tanong, okay? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas muli. Christian Chengnak, shout out. Ay, nako. Kawawang Juan de la Cruz. Pero yung investigasyon na yan ng Kongreso sa Senado, teleserye lang yan para sa akin. Good night. God bless.